Etong sinabi ni Tatay Digang nito, I'm sorry, I beg to disagree. Mali po kayo, Tatay Digong. Mali-mali kayo diyan, Tatay Digong. Ang sabi niya kasi, ang demokrasya maingay. Diyan agree ako. At wala kasing oposisyon. Diyan ako hindi agree. Tahimik ang media, diyan agree ako. Una, meron pong oposisyon, Tatay Digong. Andiyan yung tatlong ano, andiyan yung tatlong jologs. Yung binabanggit nila, tatlong vlogger, andiyan yung tatlong vlogger. Yung Banateros po, again, from the get-go, from the start, before the election pa, hanggang ngayon, oposisyon kami. Maingay po kami. Maingay, hindi po kami kasi alam nyo, merong mga oposisyon nung nanalo na si Marcos, meron doon sa mga oposisyon na talagang lumipat. Yan yung mga lehitimong balimbing. Bago pa nga lang mag-campaign, lumipat na eh. For the views. Meron yung mga nakiramdam. Yung nakiramdam, yung iba naging artista vlogger, yung iba nakisawsaw sa mga issue, yung iba dahan-dahan lumipat pero hindi halata. At meron yung katulad namin, Banateros Brothers at yung iba pa na mga vloggers na talagang araw-araw ang sigaw, araw-araw ang ingay, araw-araw ang pagiging oposisyon. Hindi po kami oposisyon dahil galit kami sa tao, hindi po. Oposisyon kami sa maling pamamaraan, sa maling ginagawa. Nagkataon lang mas marami talaga ang palpak. Mas marami talaga mali ang ginagawa. Kaya napupuna namin. Pero 'pag may maganda naman talagang gagawin ang administrasyon, pangako ko naman sasabihin ko. Karamihan nga lang mali. O kaya 'yun ang ating nababanggit. Napapansin niyo naman pinupuri naman natin ang administrasyon 'pag kinakailangan, 'pag talagang meron, 'di ba? Pero may punto si Tatay Digong kasi itong sinabi niya ito in connection dun sa kanyang pagtakbo. Ayaw niyang tumakbo kasi ayaw nung mga anak niya. Pero nakikita niya ang paghihirap ng mga Pilipino kasi walang oposisyon. Totoo po 'yan, Ang totoong demokrasya, maingay, ha. Paki-note po, Speaker Romualdez at SOJ Boying. Ang demokrasya, maingay. 'Pag tahimik, hindi na po demokrasya 'yan. Communism na 'yan. Kinokontrol niyo na ang mga tao. Kaya yung karapatan naming media, 'wag niyo po kaming sinasakal. 'Wag niyo po kaming pinahihinto. Ha? Please take note, Speaker Romualdez and SOJ Boying. Ang demokrasya, maingay. Pinatahimik niyo na nga ang media eh. Ang social media hindi nila kaya. Yan ay totoong maingay pa rin hanggang ngayon. Ang iba, yung iba kasi nabayaran na. Yung iba nakuha nga sa views. Yung iba may NMAX, yung iba may Ensenada. Yung iba epal-epal lang for the views. Kaya nakisawsaw, no? Hindi man lang sila i-recognize doon. Pero marami pa rin ng mga vloggers, especially yung Banateros Brothers, nag-spearhead from the start. Ha? Hindi po kami yung nagpunta ron sa kabila, biglang natauhan. Hindi, from the start talagang hindi kami pumunta ron. Banateros nag-spearhead about that, pati yung iba pang vloggers. Oh. Ang media wala na talagang patutunguhan yan. Tandaan nyo, media nung panahon ni Duterte, maingay. Asan kayo ngayon? Kaya alam na alam mo, wala tayong demokrasya ngayon. Pag ikaw nag-ingay, patatahimikin ka. Nag-ingay nga ng tambaluslos lang to si Sara eh. Tinanggalan siya ng ano? Yan lang ang totoo dyan. Dahil napikon, nag-ingay ng tambaluslos si Sara, tinanggalan ng confidential funds. Hindi ka man nila direktang patatahimikin, pero aalisan ka ng karapatan. Iyan po ang ginagawa ng mga komunistang ito. Hindi po demokrasya na yan. Oh. Tama siya dyan.
dapat maingay. Napapansin niyo? Ito po hindi po tayo naggagawa ng kwento ha. Tahimik ka media. Siraulo ka na lang kung hindi mo napapansin. Nagmamaang-maangang ka, panatiko ka kung hindi mo napansin. Pero kung ikaw ay talagang observant, alam mo tahimik ang media. I'm talking about mainstream media. Yung social media hindi kasi. Marami pa rin talagang opposition sa social media. But then again, I'm happy kasi nakita ito ni Tatay Digong. At binanggit niya, ibig sabihin, baka ito ang dahilan kahit ayaw ng anak niya, tatakbo siya. Para ano? May bibig. Merong demokrasya. Ibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ito po, napakaganda nung nangyari kay Tatay Digong na yon. Kitang-kita na kung tatakbo siya, bagamat ang kanyang anak ay nasa administrasyon, magiging oposisyon siya. Naniniwala ako diyan. Yung pagiging administrasyon naman ni VP Sara parang parang fake. Hindi, nilaglag siya ng administrasyon eh. Sino ba ang unang naglalaglag kay VP Sara ngayon? Sige nga, sino nanlalaglag kay Sara ngayon? Sa media, sa vloggers. Sino ang kakampi ni Sara? Di ba yung mga oposisyon? Sino nanlalaglag kay Sara? Di ba administration? Hindi ko sinasabing sila Marcos ha. Ang sinasabi ko, yung pro-administration. Yung supposedly, kakampi niya, yun ang nanlalaglag sa kanya. At yung mga kumakampi kay Sara ngayon, yung supposedly nilalaglag siya. Di ba? Halimbawa, kami Banateros. Iba ang inano namin, sinuportahan. Pero hindi kami ang nanglalaglag kay Sara. Tingnan nyo naman. Sino nanlalaglag? Kaya yan ang problema eh. Yung mga kasamahan nyo pa nanlalaglag kay VP Sara. Mga demonyo talaga itong mga ito. Michael Apego, always remember, blood is thicker than water. Correct. Kasi ako ang anak ko ay babae. Kaya nakaka-relate ako dun sa puso ni Tatay Digong. Magkakamatayan tayo. Parang ganun eh. Wag yung anak ko, magkakamatayan tayo dyan. No. Sabi dito ni Mali, gising na si Sara, naghihintay lang yan. Correct. Kaya nga nagustuhan ko, salamat, nagising na si Sara. Napakaganda nung nangyari ngayon. Alam niya na kung sino nasa, niya. Di ba yung mga ibang mga sip-sip? Hindi ko nababanggitin yung mga ibang commentator ng SMNI, mga sip-sip yan dun sa administrasyon. Ngayon, bumaligtad na. Nakikita kung sino talaga ang kay Sara. Lucia, sabi ni Lucia, may tama ka, Coach Oli. Sino magsalita laban sa admin na to, tatanamihan ka ng kaso. Salamat sa Banateros Brothers at iba pa nagtanggol ng katotohanan ng mga vloggers. Salamat. Ulitin ko, nagkaroon kami ng issue dahil nag-interview kami kay Bantag. Di ba? Pinipigilan kami kaya ganun. Pero, mamaya may sasabihin ako. Update kay Bantag. Sa bandang huli, pag-usapan natin. Matutuwa kayo.